Ang presidente ng Student Council na si Miss Lee ay nasa isang pulong kasama ang mga miyembro ng Student Council at ipinahayag ang kanyang mga saloobin na matapos tingnan ang pagkatalo ni Jessica ng isa sa kanila. Hindi niya akalain na ang iba ay tatalon upang hominin sila ng walang lihim. Sa wakas ang nangungunang 10 gumising ay gagawa ng isang hakbang. Kaya't hiniling niya sa lahat na bantayan ang paligid upang hindi, maliban na lang kung kailangan ng mga drama, biglang may lumabas ang miyembro ng Student Council ng presidente, ay biglang dumating at ipinaalam ang isa pang challenger. Kinakarkula ni Lee na ito ay mangyayari kaagad kaysa sa inaasahan nito at tinanong siya kung ito ay isa sa 210. Ang mga miyembro ay nagsasabi sa kanya na ito ay isang tao mula sa kabilang grupo. Dahil nagulat silang lahat, kinumpirma ng isa sa mga miyembro na sinusubukan niyang sabihin na hindi ito isa sa kanilang mga estudyante sa akademya. Ipinaalam sa kanila ng mga miyembro na ang isa sa mga exchange student ay hinahamon ng isa sa nangungunang 10 sulyap, si Glance Jessie Maud, gaya ng hindi nila inaasahan. Wala sa kanila ang nag-isip na siya kaagad ang haamon sa kanilang top 10. Nagtanong si Lee kung sino ang humahamon kay Glance Jessie Maud. Sinabi niya sa kanya na ito ay si GUCO, pinahahalagahan ito ng instruktor, kay Mr. Inhayek at Mr. Park, dahil narinig niya na ang kanilang mga estudyante ay humakbang upang hominin ang isa sa kanilang mga estudyante. Nag-aalala siya sa kanilang mag-aaral gayong hindi pa lubusang nakaka-adjust sa kapaligiran ang mga ito. Habang sinabi ni Mr. Hayek na hindi sigurado sa iba, ngunit maaring si Jiwoo ang hindi makakapalag sa anumang hamon. Iniisip ni Mr. Park kung tama ba ang narinig niya. Tinanong siya ng instructor kung ang naghamon ng mga mag-aaral ay ang parehong mag-aaral na natakalo kina Kane at Duque. At sinang-ayunan siya ni Mr. Hayek. Sinabi ng instructor na hindi na siya makapaghintay sa sparring match ni Jiwoo. Tinanong ni Sabbin si Jiwoo kung ito ay akma sa isang kahilingan para sa isang laro. Tinanong siya ni Jesok kung bakit niya ito ginawa. Biglang sinabi ni Jiwoo sa kanila na gusto niyang makipag-away sa isang malalakas na estudyante sa akademya. Lumapit si Sabbin kay Jiwoo at sinuntok siya ng pabiro sa kaligayahan na siya ay umuunlad na. Tinanong niya ito kung bakit niya pinili si Glance Jessie Maud. Sinabi din ni Gang Shak na gusto din niyang hamamin si Glance Jessie. Ngunit ang Jessie Maud family ay bihasa sa malapitang combat tulad ng Biko na may katulad na estilo ng pakikipaglaban. Tinawagan siya ni Jiwoo at sinabing gusto lang niyang sukatin ang kanyang sarili laban sa kanya dahil mukha siyang makapangyarihan. Nang makilala niya siya noong isang araw, sinabihan siya ni Gang Shak na tama ang pinili niya. At napagtanto niya ito pagkatapos makinig sa Jiwoo, ipinaalam ni Jiwoo sa kanila na gusto rin niyang makipaglaban sa isang close combat style, at bigla siyang tumawa. Napagtanto ni Sabbin at Jesok na nais ni Jiwoo ang kanyang kahusay mula sa puso niya. Tinanong ni Gang Shak si Jiwoo tungkol sa laban at tinanong kung bukas na ba ito. Sinabi ni Jiwoo na ito ay magaganap bukas. Pinapayuhan siya ni Gang Shak na dapat niyang pilitin na maging magandang ang kanyang hugis at kondisyon, na posible kapag nakaharap na niya ito. Pinapayuhan niya siya na piliting manalo habang siya ay naadik na labanan ito. Sa gabi, tinanong ni Mr. Caden si Jiwoo kung ano ang dahilan kung ano ang balak niya at hinamon siya. Ngumiti si Jiwoo at sabihin sa kanya na pumunta siya dito upang makipagkita sa ma-improve siya bilang O-Icon. Sa kanyang kaedad at makipag-away sa kanila. Nang alam niyang kaya niya muna silang hamanin, hindi niya napigilan dahil may kung ano sa loob niya na nagsabi sa kanya na tumulong at kumilos. Pinahahalagahan siya ni Mr. Caden at ngumisi dahil ito ang espiritu at kaya niyang labanan ang gusto niyang kalabanin. Iniisip ni Mr. Cartin ang kabataan ni Mr. Caden nung kaedad niya si Jiwoo. Sa sumunod na araw sa battleground, lahat ng iba pang manlalaro ay nasa sabik na makita ang laban sa pagitan ng Jiwoo at Glance Jessie Maud. Habang ang dalawa sa mga mag-aaral ay chismis tungkol sa laro, ang isa sa mga mag-aaral ay nagtanong kung totoo ba na ang ibang grupo ng mga mag-aaral ang unang naghahamon kay Glance Jessie Maud. Na kung saan ang ibang estudyante ay sumang-ayon sa kanyang narinig. Ang unang mag-aaral ay nagtanong sa isa pa kung si Jiwoo ay nawala sa kanyang isip, at paano siya maglakas loob na haminin si Glance. Ang isa ay nagpaalam sa kanya na si Jiwoo ay ang parehong lalaki na tumalo kina Duque at Kane. May mga estudyante kahit saan na pumupunta lalo na para manood ng mga laban nila. Nagtataka siya kung bakit ang lahat ng nangungunang 10 na karaniwan ay walang pakialam sa sparring game. Nagsilabasan sa araw na yon. Napagtanto ni Arthur na lahat ay naging interesado. Hindi niya inaasahan na si Jiwoo ang gumawa ng first move. Habang sina Sabbin, Won, Jesok, Gang Shak, at Sachin,
ay pawang mga nakamasid sa laban na magsisimula umamang sandali. Kasabay nito, si Glance Jessie Maud ay naghahanda sa kanyang sarili para sa laban. Sa pag-iisip ni Glance Jessie Maud, sa mga bagay na ito ay nababagay sa kanya dahil gusto niya itong labanan. Anyway, sa pagdating ni Jiwoo, ang mga estudyante mula sa World's Island Academy ay nakaupo sa bulungan, iniisip na siya ay napakaliit at mukhang mahiyain, at iniisip nila kung siya nga na talaga ang nakatalo kina Duke at Kane. Sinabay ni Duke na nagkamali siya ng desisyon na hilingin ang match na yun. Ang sabi niya sa kanya, hahamunin lang siya ng top 10 nanograms kanilang academy kung gusto nila, dahil marami pulutan kung sakaling matalo sila. Kaya't susubukan nilang magkasama ang maraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa kanya bago gumawa ng anumang hakbang. Kaya sa kanila, ang laban na ito ay siya ay voluntarium upang ipakita sa kanila kung ano ang kanyang nakuha. Dahil nagbahagi na ang kanyang akademya tungkol sa kanyang kakayahan sa paggising at estilo ng pakikipaglaban, kukumpirmahin ni Jiwoo na tumpak ang lahat ng impormasyong yun sa laban na ito. Karagdagan pa sinabi ni Duke na ito ay maliwanag na ang ibang mga mag-aaral ay nais makabuo ng mga praktikal na paraan upang kontrahin at harapin siya. Sinabi niya kay Jiwoo na dapat niyang iwasan ito hanggang sa huling sandali upang lumapit. Ngumiti si Jiwoo at sinabi sa kanya na hindi siya masyadong nag-iisip. Nagtataka si Duke kung paano niya ginawa. Hindi niya alam ang isang bagay na masyadong basic. Sinabi ni Jiwoo na eager siyang lumaban. Dahil sa narinig niya, may 7 pang estudyante ang mas makapangyarihan kaysa sa kanya, bukod kay Kane at Arthur, at gusto niyang makaharap sila isa-isa. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na maaari siyang matalo o ilagay ang kanyang sarili sa peligro o disadvantage dahil sa laban na ito, ngunit gusto pa rin niyang malampasan ang mga mahirap ay sa kung ano ang mayroon siya at patuloy na labanan. Iniisip ni Duke na ang mga bagay na ito ay ang ideal lamang ng Jiwoo. Sinabi ni Glance kay Jiwoo na siya ay natutuwa na siya ay pinili niya bilang makakalaban. Ipinaalam sa kanya ni Jiwoo na mula sa sandaling nakilala niya siya, gusto na niyang siya dahil napakalakas niya, kung saan tumugon si Glance Jessie Maud na sana ay hindi siya magsisi. Ang vice principal ay nag-anunsyo upang simulan ng laban. Pagkatapos ng unang beep, iniisip ni Glance na ang close combat style ni Jiwoo ay ginagamit din ng kanyang high speed para makakuha ng mas explosive power. Kahit na sa pamamagitan ng kanyang bilis, na napagtagumpayan niya kay Dox. Habang tinitingnan ng magkabilang oras, sinabi ni Sabi na alam niyang naghanda na si Jiwoo ahead of time. Nung oras na makita niya si Glance, habang napagtatando naman ni Gang Shak na alam ni Glance ang attack power ni Jiwoo. Habang siya ay nagmamuni-muni. Pagkatapos ng pangalawang beep, naghanda silang dalawa sa pag-atake sa isa't isa at agad na nangunguna pagkatapos ng pangatlo at panghuling beep. Sinuntok ni Gland ang lupa at nabitak ito. Nang makita ng mga kasama ni Jiwoo ang ganito, sa conclusion ni Sachin, ginagawa ni Glance yun upang panakat sa kalaban niya na mabigla. At dahil dito ang mga nangungunang pananaw ni Jiwoo ay nagbago at kailangan niyang pag-isipan ang kanyang mga galaw. Tulad ng sa unang beep, naghahanda si Jiwoo upang magsimulan. Dahil sinuntok na ni Glance ang sahig. Ipinapangako ni Glance na ang pagkatalo ni Duke at Kane ay nagkataon lamang. At walang matibay na patunay kung paano ito nangyari. At para dito, ang tamang sagot ay ilalabas sa lahat. Sa simula, si Jiwoo ay nabigla kay Glance na pinaputok ang sahig upang hadlangan ang kanyang mga galaw. At ang hindi irregular na ng sahig ay humahadlang sa kanyang bilis. Mahihirapan siya pakawalan ang kanyang maximum powers. Hindi siya makapaniwala na isang simpleng kaluskos sa sahig ang naglagay sa kanya sa ganitong posisyon. Inaatake niya ang Glance, iniisip na ang pagdating doon ay ang tamang pagpipilian para sa kanya. Muling binasag pa ni Glance ang sahig at inaatake si Jiwoo ng mga piraso ng sahig. Napagtanto ni Jiwoo na pinagtitripan siya sa pamamagitan ng mga piraso bitak sa kanyang paanan. Na ginagawang mas mahirap para sa kanya upang gumalaw. Biglaang nakita niya si Glance pasulong upang suntukin siya sa mukha, na kung saan siya ay matagumpay na nakaiwas. Bilang ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay manood sa laban, iniisip ni Jiwoo na ang kanyang mga pag-atake ay magbibigay lamang sa kanya ng pagkakataong atakihin siya palalo. Si Jewel, kasama ang kanyang buong kapangyarihan, ay gumagalaw patungo kay Glance upang atakihin siya. Inilagay ni Glance ang kanyang mga braso sa kanyang harapan upang hindi siya maalis sa pag-atake. Sinuntok niya si Jiwoo na umiiwas din sa suntok niya. Isa sa mga estudyante ay nag-iisip na maaaring mabilis si Jiwoo,
ngunit kailangan niya ng higit na lakas. Hindi niya sigurado kung siya ba talaga ang nakatalo kina Duque at Kane. Habang kinakain ng kanyang katsu, sinabi ni Mr. Caden kay Mr. Carteng na kahit bawasan niya ang kanyang bilis ay hindi makakaapekto kay Jiwoo. Dahil nakabase siya sa kanyang super speed ability, parehong silang awakened ang kanilang mga atake at depensa ay humihina. Kailangan na ang kanyang mga armas ay hindi sana dapat ma-reveal ng madali kung sila ay nagkaroon ng ilang oras upang sanayin ang kanyang Awaken's ability. Nagtanong si Glance kay Jiwoo kung ito na ba lahat ng kanyang kapangyarihan at sabihin sa kanya na kung ito ay ang lahat ng kanyang kapangyarihan na nakaka-disappoint. Conclusion ni Gangshak na si Jiwoo ay hindi kailanman makakuha ng pagkakataon kay Glance na mabantayan ang mga pag-atake. Bilang ang Glance Jessie Mod na pamilya ay straight flight sa kakayahan, ang kakayahan ay mas prominente kay Glance, dahil siya ay talagang sinanay mula pagkabata upang harangan ang anumang bagay kahit ito man ay bala hanggang sa missile. Sinabihin ni Glance kay Jiwoo na hindi siya makakalusot sa kanyang bantay upang inaatakehin siya. Pagtatanggol ni Jiwoo sa kanyang sarili at sabihin sa kanya na ang kanyang mga pag-atake ay maaaring makarating sa kanya. Ngunit kung iniisip niyang mapapabagsak siya ay hindi mangyayari. Tinanong siya ni Glance kung sigurado ba siya dito. Inatake niya si Jiwoo na bumagsak sa lupa matapos matamaan ang kanyang atake. Nagtataka si Jiwoo kung ano yon. Pagkatapos niyang makaiwas mula sa kamao ni Glance. At pagkatapos niyang iwasan ang pag-atake, tumakbo si Glance papunta sa kanya at inatake siya muli. At muling tumilapon si Jiwoo sa background. Iniisip ng mga mag-aaral na si Jiwoo ay hindi tugma kay Glance. Kaya't ang mga sabi-sabi ay hindi kapanipaniwala na siya ang nakatalo kina Kane at Duque. Sinabi ni Glance kay Jiwoo na dapat ay napagtanto na niya ngayon na ang kanyang tinatawag na mga pag-atake ay hindi man lang makagas-gas kay Glance. Hiniling niya kay Jiwoo na gamitin ang parehong mga kasanayan na ginamit niya sa dalawa upang matalo niya ang mga yon. Gusto niyang ipadala ang mga kasanayan na ginamit upang talunin si Duque at ibagsak siya kung maaaring gumana sa kanya. Napagtanto ni Jiwoo na si Glance ay nagsasave ng totoo dahil ang lahat ng kanyang mga pag-atake hanggang ngayon ay walang kabuluhan. At ngayon siya ay umalis na may isang galaw lamang. Tumayo siya para atakehin si Glance. Nang makita siya na Glance na nakatayo, pinahahalagahan niya siya habang nagsasalita. Napagtanto ni Jiwoo na maliban kung ang lahat ng kalaban ay kaharap niya hanggang ngayon, iniipon niya ang lahat ng kanyang puwersa sa kanyang katawan upang hindi malabanan ang kanyang pag-atake, kaya dapat na siya ay maging aware sa kanyang mga kasanayan. Bilang karagdagan, ang sahig ay maaaring makatulong kay Jiwoo. Naalala niya ang payo ni Mr. Caden na huwag niyang subukang pagtakpan ang kanyang kainaan o bawiin ang kanyang kakulangan. Datapwat, dapat niyang gawin kung ano ang kanyang pinakamahusay. Hindi pa nagtagal mula nang magsimula siyang bumuo ng kanyang kakayahan bilang O-Icon at ginagamit niya ang kanyang puwersang kontrol sa kanya. Gayunpaman, ang kabuuang kapasidad ng kanyang powerhouse ay kailangan pa ring abutin ang lahat ng iba pang mga bata na nakalaban niya. Kaya nagmumungkahi si Mr. Caden na hindi dapat siya nag-alala tungkol sa iba't ibang aspeto at nanatiling nakatuon sa pagsasanay kung ano ang pinakamahusay sa kanya upang gawing madali. Pagkatapos maalala ang tagubili ni Mr. Caden, huminto si Jiwoo na pag-isipan niya na pagkatapos ng lahat, ang natitira na lamang niya ay ang pinakamataas na bilis. Isinaaktibo niya ang kanyang pinakamataas na bilis sa pag-atake kay Glance, kung saan nagsasabi sa kanya na lumapit at tatakihin siya dahil napakalaki ng kanyang kumpiyansa na siya mismo ang magdadala. Nagtataka siya kung paano siya nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan ng biglaan, at iniisip na mabibigo siyang mapababa ang kanyang mga bantay at sasabihin sa kanya na ito ang kanyang tagumpay habang inaatake siya ni Jiwoo. Ang kanyang pag-atake ay nagdudulot ng maraming pagkawasak sa lahat ng dako, bumagsak si Glance sa lupa, at lahat ng mga estudyante ay nabigla. Nagtataka si Kane kung laging gumagamit ng kuryente si Jiwoo para makapag-ambag ng ganoon kalaking kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, panalo na si Jiwoo Seo, at inihayag na official niyang pagkapanalo. Na natutuwa at nasasabik sa nakuha niyang tagumpay. Habang si Glance ay nasa ospital, iminulat niya ng kaunti ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang lalaki mula sa kanyang gilid, nakatayo sa harap. Sumulyap na tanong ng lalaki kung naririnig niya ito. Sinabi niya, halos 1 oras na siyang walang malay. Matapos siyang pakinggan, iniisip niyang natalo siya kay Jiwoo. Ang lalaki ay nagsasabi na ang kanyang pagkatalo ay detrimento sa pamilya Jessie Mod. Ang iba ay magtatanong sa kanilang dambana at susubukang alugin sila. Humingi ng tawad si Glance.
At sabihin sa kanya na bilang siya ay natalo, siya pa rin inilagay ang kanyang pinakamahusay. Kaya walang pagsisisi sa kanya. Habang palabas ng silid ng ospital ng silid, pinayuhan siya ng lalaki na magsumikap. At lumabas ng kwarto, napagtanto ni Glance na hindi niya mablock ang pag-atake ni Jiwoo kapag ang kanyang bantay ay perpekto. At ang pag-atake ay dumiretso sa kanya. Habang tumatakbo si Sachin, ang mga bagay tungkol sa kung paano nagkakaroon ng ganun ka-intense si Jiwoo nang napakabilis. Habang nakaupo ang lahat ng mga estudyante ng buong intensyon isa sa kanila, ay nagsabi ang tungkol kay Duke. Nang una niyang marinig ang tungkol sa kanya ni Jiwoo, inamin niya ito. Ito ay dahil sa kanyang kawalang ingat, o naisip niya, hindi bababa sa maaaring may iba pang mga kadahilanan, tulad ng pisikal na exhaustor mula sa mga nakaraang laban-laban sa ibang mga bansa, mga mag-aaral sa akademya, o ang bentahe ng pakikipaglaban sa isang hindi pamilyar na lugar. Sinabi ni Duke na kailangan ng mga tanpak na dahilan na yun na maging mas makabuluhan upang maapektuhan ang outlook ng tugma. Sinasabi niya na nagpapatutuo siya sa sarili niyang mga mata. Nakukuha niya ang kahulugan. Sinasabi nito na ang huling galaw ni Jiwoo ay parang may kakaiba dito. Napagtanto niya na ang bilis niya ay lampas na sa kanyang kagustuhan kaya nalampasan niya na mapagtagumpayan ito. Ang kanyang decorrienteng attributes ay mas makapangyarihan kaysa nung naisip niya laban sa kanya. Sinabi ni Lee na tinipon niya silang lahat para ipahiwatig na ang lahat ay magiging okay kay Jiwoo Siyo. Kung ang isa sa kanila ay mapakawalan ng reputasyon ng World's Icon Academy, maaaring mapanganib ito, gaya ng tanong niya sa kanya. Bakit kailangan nilang makinig sa kanya? Sabi ni Lee, na tulad ng sinabi niya, ito ay isang mungkahi lamang, dahil maaari nilang haminin siya kung ang kanilang sariling peligro ang nakasalalay, kung sigurado silang sapat na para talunin ang partido ni Jiwoo. Tinanong ni Arthur kay Lee, paano ang tungkol kay Jiwoo mismo at ang kanyang paghamon? Samantala tinanong ni Mr. Kaden si Jiwoo tungkol sa laban at kung paano ito. Sabi ni Jiwoo sa kanya, nagpanik siya dahil ang style ni Glance ay kakaiba din mula sa nakita na niya. At ang dami niyang alam tungkol sa kanila ay lalong nagpahirap. Muli siyang tinanong ni Mr. Kaden kung ano pa, dahil bukod dito sinabi din ni Jiwoo na nakikita niya ang kanyang mga kahinaan, kung saan lagi na sa isip niya ang paalala ni Mr. Kaden na ang kabuuang dami ng kapangyarihan na ginagamit niya ay isang kapabayaan na tumuon sa kung ano ang pinakamahusay na ginagawa niya, sa halip na subukan ang iba. Sinabi niya sa kanya na hindi siya magiging nakadepende sa bilis na ito, kung makakaharap niya ang isang taong may higit na karanasan sa kapangyarihan o isang taong lubos na nakakakilala sa kanya. Na-appreciate ni Mr. Kaden at pinahahalagahan siya sa kanyang tumpak na pagtatasa sa sarili. Dahil walang anumang pag-aalinlangan, ang iba ay nagising na may iba't ibang labanan at ang mga estilo ay mangangailangan din ng tulong harapin ang isang taong may higit na kapangyarihan at malakas. Sinabi niya sa kanya na bukod pa riyan, ang parehong tuntunin ay magiging malupit para sa kanya, at mas mabilis siyang masasaktan kaysa sa iba. Sinabi ni Mr. Cartin na may iba pang mga posibleng paraan upang dumaan sa sitwasyon na kasing dami ng kapasidad ng kanilang kapangyarihan. Malakas ang kanyang combat ability, isang kamanghamanghang tagumpay para sa kanya na makatalo ng iba pang makapangyarihan kaysa sa mga nakita na niya sa kanya. Na siya ay nag-aalala pa rin ay tungkol sa isang eksena sa paligid kapag siya ay nakikipaglaban sa isang taong mas makapangyarihan kaysa sa mga nakaharap na niya. At si Mr. Kaden ay sumang-ayon sa nais ipaliwanag ni Mr. Cartin bilang siya ay nagsasabi sa mga katotohanan, dahil si Jiwoo ay nagsimula pa lamang na sanayin ang kanyang mga kasanayan bilang Icon at alamin kung paano gamitin ang mga ito sa aktwal na pakikipaglaban. Sa gayong pag-iisip, mananatiling nakatayo sa pakikipaglaban at kakayahan para sa iba. Natutuwa si Mr. Kaden kay Jiwoo at sabihin sa kanya na ipagpatuloy ang kahusayan. Habang sa puso ni Jiwoo ay walang paglagyang kasiyahan, sumang-ayon siya na ipagpapatuloy pa niya ang pagsesenay. Gayunpaman nasa sakatan ng kanyang injury sa kanyang kasiyahan. Pinag-utos kaagad ni Mr. Cartin ang agarang pagpapahiga kay Jiwoo upang makapagpahinga. Nagagalit siya sa kanya at sabihin sa kanya na hindi niya dapat paulit-ulitin ang kanyang mga salita at sumunod sa kanya si Jiwoo humiga siya sa kama. Hiniling ni Mr. Cartin kay Mr. Kaden na bantayan ang labas ng pinto para magamot niya si Jiwoo. Sinabi niya sa kanya habang ginagamot siya, na siya ay nagkaroon ng ilang mga contusions at buhok line fractures dito at doon. Tinanong niya siya kung bakit, ganoon lang, nang hindi ginagamot ang kanyang mga pinsala, at sinabi sa kanya na siya ay eksaktong katulad ng kanyang tagapagturo, dahil tinuruan lang niya siya para lamang lumaban. Ngunit pagdating sa pansin sa kanyang mga pinsala, siya ay napaka-ignorante,
na maglaan sa kanya tulad ng paggamot. Habang siya ay ginagamot, siya ay nakakaramdam sa kanyang katawan ng kaluwagan tiningnan ng kanyang dibdib. At sabihin sa kanya na nalaman niya na ang paggawa nito ay nagpapadali sa pagpapagaling kahit na siya ay nasa form ng pusa. Muli niyang sinimulan ng pagdiin at paghawak sa kanyang katawan. Maya-maya, bumangon si Jiwoo at pakiramdam niya ay gumagaling na ang lahat. Si Mr. Kaden ay natuwa at sinabi sa walang anumang pag-aalinlangan, ginagamot ang mga uri ng pinsala ng walang kahirap-hirap para sa kanya. Iniisip niya na ang mga pangunahing paggamot ay madali na sa kanya. Napahinto si Mr. Carton sa kanyang karangalan. Biglang may kumatok sa pinto, at si Jiwoo ay bumangon upang tingnan kung sino ang nasa pinto. Habang binubuksan niya ito ay ang punong guro ng Worlds Awakens Academy, si Garrett Luthrain, na nagsasabi sa kanya na siya ay nagkaroon ng isang sparring laban kay Glance Jessimod, at na siya ay narinig ang tungkol sa kanyang tagumpay, at na siya ay ang parehong batang lalaki na din na tumalo kay Duke at Kane, na mayroon siyang isang bagay na dapat makuha pagkatapos ng lahat. Si Jiwoo ay nagpasalamat sa kanya. Ibinigay sa kanya ni Garrett ang isang envelope at hiniling sa kanya na suriin ang bawat isa sa kanila, at piniliin niya ang mga ito ng may consideration. Matapos niyang hawakan sa envelope, bumalik siya, pumasok sa silid at isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang kama at binuksan ang envelope kasama sina Mr. Kaden at Carton sa paligid niya. Nagtataka sila kung ang kailangang malaman na sinasabi ni Garrett. Ngunit sa sandaling binuksan nila ang envelope, nakita nila ang iba't ibang larawan ng pusa at nagsimula silang lahat na tumawa sa surprise. Sa sumunod na araw sa Student Council meeting, isang miyembro ang lumapit kay Miss Lee, ang Student Council President, at ipaalam sa kanya na nakatanggap sila ng opisyal na kahilingan para sa isang laban. Tinanong siya ni Miss Lee kung sino ang humiling nito, at sinabi niya na si Jiwoo Seo muli, humiling ng laban. Lahat sila ay nagulat na ang isa sa mga miyembro ay tumayo mula sa kanyang upuan at nagtanong tungkol sa posibilidad na yun. Dahil siya ay kakatapos lang makipaglaban kahapon kay Gland, ipaalam sa kanilang lahat ni Miss Lee na hinahamon sila ni Jiwoo. Isa sa mga estudyante ang nag-inform sa lahat ng iba pang mga mag-aaral na sinabi ni Jiwoo na willing siyang lumaban kung sino man sa kanila ang available. Nagagalit ang mga estudyante matapos itong pakinggan. Iniisip na maliit ang tingin sa kanila ni Jiwoo dahil nanalo siya kay Glance. Tinanong ni Duke si Lee kung kailan gustong makipag-away ni Jiwoo sa isa sa kanila. Sinabi ni Lee na ipinaubaya na ni Jiwoo ang kanilang pagpili kung kailan pwede. Nagagalit ang mga estudyante nang marinig ito dahil iniisip nila kung ano ang magagawa ni Jiwoo kung pipiliin nilang magkaroon ng laban ngayon. Pagkatapos ng kanyang mga injury na natamo mula kay Glance na laban kahapon. Iniisip ni Arthur na si Jiwoo ay sobrang agresibo, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang inosente. Nagpa siya ang isa sa mga estudyante na alisin siya, ngunit pagkatapos na lamang ni Jiwoo na makabawi ng husto. Dahil ang matalo siya habang siya ay injured pa rin ay magsisilbing dahilan niya. Habang tinitingnan ni Mr. Carton ang mga larawan, iniisip niya kung sino ang pipiliin niya para maging asawa ni Kaden. Ito ay nangangailangan ng maraming consideration para sa kapakanan ng pad-ating na Junior Kaden. Nagagalit si Mr. Kaden, ngunit hinawakan siya ni Jiwoo. Hiniling ni Mr. Kaden kay Jiwoo na iwan siya at umalis sandali para kunyatan si Carton. Biglang tumunog ang doorbell. Pinuntahan ni Jiwoo kung sino ang nasa pintuan ng silid. Natuklasan niya na si Miss Lee at tinanong ni Lee si Jiwoo kung maaaring makakausap siya nito. Sinabi niya sa kanya na narinig niya na naglagay siya ng kahilingan para sa isa pang laban. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na nag-request na siya at tinanong kung ito lang ba ang dahilan kung bakit siya naparito para makita siya. Sinabi sa kanya ni Lee na narinig niyang sinabi niya na lalaban siya sa alinman sa nangungunang 10 available. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na hindi niya sinasadyang ma-offend ang sinuman. Sinabi lang niya yon dahil hindi naman niya alam kung sino ang available. Moreover, naisip niya na ang ilan sa kanila ay maaaring ayaw makipag-away sa kanya. Tinanong siya ni Jiwoo kung siya ay nagkamali. Matapos makinig sa kanyang paglilino, sinabi ni Miss Lee, ito ay mahirap para sa kanya na magpas siya kung saan isinasalang-alang ang kanyang pag-uugali. Pero lahat sila ay medyo nakaramdam na minamaliit sila ng kaunti dahil hindi pa sila sanay sa ganitong sitwasyon noon. Nilinaw sa kanya ni Jiwoo na ito ay wala sa kanyang intention. Sinabi sa kanya ni Lee na sinabi niya, anumang oras ay ayos lang, sa kabila ng mga pinsalang natamo niya kahapon, na nagpagulo sa kanila. Sinabi ko sa kanya na ang kanyang mga pinsala ay gumaling na.
Si Lee ay kamangha-mangha nang marinig ito at tinanong siya kung paano ito posible, dahil kahit ang mga naggaagamot sa kanilang akademya ay nagsabi na kailangan niya ng hindi bababa sa ilang araw upang gumaling. Sinabi ni Jiwoo na gumaling siya dahil ginagamot siya. Biglang nakita ni Lee si Mr. Cartin, kung saan nagtataka siya kung bakit siya nakatingin sa kanya. Tinanong ni Lee si Jiwoo kung nagamot na ba siya ng pusa. Alam niyang isa ang pusa sa mga hayop na nakakasama niya at tinanong niya si Jiwoo kung nilalayag niya ang pagsanib ng pusa sa proseso ng kanyang paggaling. Kinakabahan si Jiwoo dahil hindi niya maintindihan ang sinabi nito sa kanyang. Sa pag-aakala ni Mr. Carton na hindi niya nakita ito nang ginagamot niya nito, sumang-ayon si Jiwoo sa kanya. Samantala, lalabas doon si Subbin kasama sina Gangshak, Sachin at Jesok. Ipinaalam ni Lee na nag-uusap lang sila ni Jiwoo. Tinanong ni Jesok at Subbin si Jiwoo kung ano ang iniisip niya habang nagpasya siyang magkaroon ng panibagong match na naman. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na nag-e-enjoy siya sa laro. Ipinaliwanag niya sa kanila na ganoon din ito nang makita niya ang mga ito. Ngunit upang gawin ng parehong dito na may parehong edad nila, ang mga bata ay nasisiyahan. Samantalang nagagalit si Sachin nang malamang nakaka-offend sa iba, ang pagsasabi niyang enjoyable ito kay Jiwoo. At iniisip na ang mga bagay na hindi niya mapaniwalaan ay nawala sa kanya. Nagtataka rin si Miss Lee kung para kay Jiwoo na nag-enjoy siya sa pakikipaglaban. Dahil kailangan nilang ilagay ang lahat sa linya sa tuwing nakikipag-sparring sila sa isang tao, hindi lamang ang kanilang reputasyon, kundi pati na rin ang reputasyon ng kanilang pamilya at ng kabuuan organization. At kung masabak man sila sa sparring publiko, pero para sa kanya, tinatangkilik niya ang bawat bahagi nito. Tinanong ni Gangshak si Jiwoo kung plano niyang haminin ang lahat ng top 10. Sumang-ayon siya na ang lahat ng mga estudyante, kabilang si Miss Lee, nagulat ang lahat. Ang lahat ng mag-aaral sa World's Oiken Academy, nagtataka kung bakit siya tinawagan muli. Isang tanong, kung may inulit si Jiwoo, habang ang isa naman ay interesadong malaman kung kailan sila binabalak ni Jiwoo. Habang nakaupo sa kanyang upuan, hinawakan ni Miss Lee ang kanyang ulo at sinabihan sila. Hindi ito ang dahilan kung bakit tinawag niya silang lahat. Ang isa sa mga estudyante ay nagtataka si Jane kung bakit niya tatawagin silang lahat. Pinaalam ni Miss Lee na hinahamon ng lahat ng mga exchange students ang top 10. Nagulat sila nang marinig ito, habang tumatagal si Arthur ay napatawa nang marinig ito. Isa pa sa mga mag-aaral ay sumigaw at nagtanong kung ano rin ang kinukuha nila. Ipinaalam ni Lee na wala sila sa politika. Gusto nilang lumaban at makipagsapalaran laban sa kanila. On the contrary, nang malaman ni na Mr. Hayek at Mr. Park, ang balita napapailing na lang sila. Sinabi ng instruktor na mayroon silang grupo ng mga hindi kilalang predictor na mag-aaral sa taong ito, dahil ang lahat ng mga mag-aaral ay humihiling ng sparring match. Napangisi na lang siya nang malaman niya. Nagpapasalamat sa kanila dahil ito ay magiging madali. Sinabi ni Mr. Kaden kay Jiwoo na hindi niya inaasahan na may ibang mag-aaral na sasabak sa laban, gaya ng ginawa niya. At dahil dun sinabi ni Jiwoo na ang mga mag-aaral hindi inaasahan ang kanyang desisyon at lahat sila naging speechless. Sinabi ni Mr. Kaden na dapat nilang maramdaman kung ilan na sa kanila ang natalo. Habang Mr. Carton na nakatingin sa kanila, iniisip na sila ay nagiging greedy pairs. Sinabi niya kay Jiwoo na huwag mag-alala kung masaktan man siya sa pakikipaglaban. Biglang may kumatok sa pinto. Lumapit siya sa pinto upang tingnan kung sino ang nasa pintuan. At iyon ay si Garrett Luther Rain. Sinabi niya kay Jiwoo na narinig niya ang lahat. Tinanong siya ni Jiwoo kung nakinig ba siya sa kanilang usapan sa darating na laban. Sinabi sa kanya ni Garrett na narinig niya kung saan may kakayahan sa pagpapagaling ang isa sa mga pasang kasama niya sa komunidad. Noong una niya itong narinig, hindi siya makapaniwala dahil hindi alam ng isang tao na ang isang hayop ay gumising sa sarili at tumpak ang isang robusta physical compatibilidad. Ngunit ang paggagamot ay ibang usapin. Pinupuri niya si Jiwoo dahil naniniwala siyang nasa ibang antas siya kaysa sa ibang Oiken abilities competitor. Mula sa winning instinct para sa isang hayop upang magising ang mga kasanayan sa pagpapagaling na isang bagay na hindi pangkaraniwan. Iminungkahi niya kay Jiwoo na gusto nila ang mga magpalahi sa kanyang mga pusa. Kung makuha nila ang mga supling ng 2 pasang yun na nakakausap niya, ang pamilyang Luthrain ay mag-sponsor sa kanya sa pinakamahusay na antas sa karamihan ng mga kondisyon. Tinanong niya si Jewel kung nagustuhan niya ang proposal niya at sabihin sa kanya kung ano ang kanyang ninanais. Kung walang pumapasok sa isip niya ngayon,
pwede niya itong ipaalam sa ibang pagkakataon. Nakita ni Garrett Luthrain si Mr. Carton na labis na nagagalit. Tinanong niya si Jiwoo kung neutered ang pusa at sinabihan siya ni Jiwoo na neutered nga siya. At hindi siya makakapagbigay ng supling. Pagkatapos makinig sa kanya, nadismaya si Garrett tungkol sa kung paano ito magiging posibleng makapagbigay ng lahi, ang isang Oiken cat na tulad niya na may kakayahan sa pagpapagaling. Ang buong sangkatauhan ay magduduse sa makabuluhang pagkadismaya. Nagalit si Mr. Caden at Mr. Carton nang umiyak si Garrett. Nagtataka si Mr. Carton kung bakit siya umiiyak at kung ano ang kinalaman ng isang neutered sa buong sangkatauhan. Habang nakaupo sa akademya, sinabi ni Arthur, sa lahat na ito nakakikitabot. Tinanong siya ni Sachin kung ano ang nakakatawa dito. Sinabi ni Arthur na ang totoo ay ang mga propesor sa akademya ay nag-contemplate ng mga paraan upang magkaroon sila ng bawat combination na makapasok sa lugar at makipaglaban sa kanilang mga estudyante. Ngunit sa kanilang pagtataka, biglang tumalon si Jiwoo upang hamanin ng lahat sa nangungunang 10. At ngayon lahat sila ay ginawa rin ng kapareho. At tinanong sila kung sa tingin nila ay hindi nila nakuha ang ibig sabihin na yon, lahat sila ay nagmadali dahil pakiramdam nila ay hindi nila maaaring labanan. Habang si Arthur ay pumalakpak at magpasalamat sa kanila, ang kanilang nangungunang 10 ay nagsama-sama sa isang kasunduan sa unang pagkakataon, dahil hanggang ngayon, pinipigilan nila ang isa't isa sa isang paraan o sa iba pa, iniiwasan ang anumang pag-aaway o palakasan sa pagitan nila. Sa kabila ng pagpapanatili nila na sumasalungat sa pagkakataon gamit ang mga mag-aaral na sumusunod bawat isa sa kanila. Ngunit ngayon sila ay nahaharap sila sa isang grupo ng mga bata na sabik upang hamanin ang lahat ng mga ito bilang isang grupo. Lahat sila ay nagkakagulo tungkol sa kung ano ang motibo nila sa pagkakagulong ito. Tingnan ni Jesok, si Arthur kung ano ang sinabi niya bago siya makita. Sinabing ni Arthur na wala silang kalaban-laban sa kanila, na ang nangungunang 10 ay hindi bahagi ng plano na yon dahil sila ay nag-iisip na mas katulad sa susunod na taon pababa, ang Duke ay hindi na makikisali dahil natapos na niya ang laban sa kanya minsan. Gayon din si Glance, ang mananatiling hindi makakasama sa ngayon dahil sa kanyang sariwang injury. Ang natitira sa 6 ay isang perpektong lineup ng 6 laban sa 6 sa bawat panig. Tumayo si Arthur at binati sila ng swerte. Habang si Jiwoo na nakaupo, napakamot ng ulo at tinanong sila kung nauwi na ba sila sa matinding problema. Tinanong siya ni Subon kung hindi pa niya ito naririnig. Kailangan nilang dumaan sa laban kung saan nila gusto. Sinabi ni Jesok na kung hindi nila maiwasan ang laro, mas mahusay na labanan as soon as possible. Biglang bumukas ang pinto at lahat ng estudyante ay napasulyap. Ito ay si Mr. Hayek at Mr. Park. Ipaalam sa kanila ni Mr. Hayek na ang laban ay magaganap sa loob ng 2 araw at lahat ay maglalaban sa araw ding yun, at tinanong silang lahat kung ano ang kanilang naisip upang gawin ito. Sinabi sa kanila ni na Mr. Hayek na kung ano ang gusto nilang gawin. Ngayon na kailangan nilang manalo sa mga laban at ipakita sa mundo na ang pinakamahusay na Awakened Rockies mula sa South Korea ay hindi bababa sa mga estudyante ng World's Awakened Academy. Masaya ang lahat ng estudyante sa narinig mula kay Mr. Hayek. Nagsalita rin si Mr. Park sa kanila bago nila gawin ang mga bagay na ganoon. Sumang-ayon silang lahat, maliban kay Sachin. Pagkaraan ng 2 araw, nagchichismisan ng ibang mga estudyante tungkol sa laban sa battleground. Sinabi ni Arthur na nabigla siya nang marinig ang tungkol sa sparring match ngayon. Sa kabaligtaran, sinabi ng ibang mga mag-aaral na narinig niya na ang mga mag-aaral mula sa South Korea ay lalaban sa lahat ng 6 na nananatiling nasa nangungunang 10, at ang mga mag-aaral ng Korea ay ang mga humahamon sa kanila dahil hindi nila maintindihan ang nangyayari. Sa araw ng laban, nandoon ang instructor at ang iba pa para manood ng laban, at ang isa sa kanilang nangungunang 10 ay sapat na upang mangibabaw sa iba pang mga dayuhang estudyante sa akademya hanggang ngayon. Sabi ni Garrett, hindi niya akalain na haharapin nila ang araw na tulad ng ganito, dahil nakaupo rin doon sina Mr. Park at Mr. Hayek. Bigla nagtanong si Sabine sa kanilang lahat, kung sino ang gustong mauna. Tumayo si Jessica at sinabing ipapakita muna sa kanila ang pinakahusay na ribbon cutting ceremony. Hinawakan ni Sabine Lee ang leeg ni Jesok, at tinawag siyang Dumbo at sasabihin sa kanya na hindi siya dapat ang mauna. Habang nakikita ng mga estudyante mula sa akademya na si Sabine at Jesok ay nag-aaway. Sinabi ni Jessica sa kanyang kasama na tingnan sila dahil pareho pa silang may lakas ng loob na kumilos ng ganyan sa sitwasyong ito, at tinawag silang dalawa na pathetic. Galit na humakbang si Laura Jensen dahil wala siyang oras na manood sa kanila.
Habang sina Suban at Jesok ay abala sa kanilang munting away, si Sachin ang makakaharap sa babaeng yun, isa sa mga estudyante mula sa kabilang akademya, ang nakakita at sabihin sa lahat na ang kanyang opponent ay si Sachin Kane mula sa South Korea. Nagtatanong sila kung sino yun na isa sa 4 na taga South Korea. Inaasahan niyang magiging malakas siya dahil madali niyang natalo ang isa sa kanilang mataas na ranggo. Si Laura Jensen, na pinakamahusay na rookie sa pamilya Jensen, ay kilala sa kanyang mga ruthless tendencies na laging kinukulong ang kanyang mga kaaway hanggang sa sila ay nasa bingit ng kanilang kamatayan. Bagamat wala siyang pinatay na manlalaro, siya ay nagbigay ng permanenteng kawalan ng kakayahan sa marami sa kanila. Nang malaman ni Jiwoo Sabbin, Jesok at Gangshak ang tungkol kay Laura Jensen. Conclusion ni Sabbin na siya ang perpektong akma upang harapin ang villain, gaya ng sinabi ni Jesok na sa ganitong paraan malalaman nila kung sino ang mas dakila sa dalawang evil. Nang marinig ni Sachin mula sa kanilang dalawa ay nagiging frustrate siya. Samantala, ang espesyal na isolation ay sumasakop sa arena. Kapag nakita ito ng mga mag-aaral, nagsisimula silang sabihin na ang kanilang kaalaman sa pag-arte sa akademya ay ang potensyal ng kalaban. Ang isa sa kanila ay nagsabi na ito ay dapat gawin ng mas mababa kung kailan ang alinman sa kanilang nangungunang 10 labanan. Dahil ito ay nagkakahalaga sa kanila ng maraming sakit ulo sa pagtingin sa arena para sa malaking sakop ng isolation. Habang nakaupo doon si Glance nakikinig sa kanila ng tahimik sa unang tunog ng beep, ang instructor ay nagpaalala sa kanilang dalawa upang simulan ang laban. Sinabi ni Laura na siya ay mas mahusay na maging handa na maglakas loob na lumapit, alam na siya ay lalaban sa kanya sa ikalawang tunog ng isang beep. Sinabi ni Sachin kay Laura na gagawin niyang malinaw ang laban para sa bawat isa doon. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabing hanggat siya ay nakatayong matatag, ang bigdo ay babalik niya mula simula sa ikatlong beep. Inaatake kaagad ni Laura si Sachin sa kanyang mga balikat, ngunit iniiwas niya ito habang pinupuntirya ni Laura ang kanyang puso. Kinuha ni Sachin ang bagay na yun mula sa kanyang leeg, isang pag-atake mula kay Laura, ngunit nagtayo si Laura ng isang hadlang sa pagitan nila. Kaya't ang gayong pag-atake ni Sachin ay hindi umubra sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga mag-aaral sa akademya ay naging masaya tulad ng alam nila dahil siya ay mula sa kanilang nangungunang 10. Natuwa si Laura at napagpasyahan na ito ang tinatawag ng mga tao sa ibang antas, at ginagamit ni Sachin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang pag-crush ang lahat sa pagitan nila, at inaatake si Laura bawat isa, ang kanilang takip, ang kanilang mukha upang walang narinig ang kanilang. Napansin ni Lore na duguan ang kamay niya. Tinanong ni Laura si Sachin kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Nagtanong si Sachin kung siya ay nag-iisip na siya ay may kanya sa kanyang isang atake. Tinanong siya ni Laura kung ano ang sinabi niya. Si Miss Lee, na nanonood din sa labanan sa pagitan ng dalawang bagay na ito, at naisip kung ang suntok ni Sachin ay napamamahalaan upang kontrahin ang pag-atake. Ipinagpapalagay ni Jesok na ang pagkuha bilang isang villain ay mas mahirap dahil inaasahan na nila ito mula sa kanya. Biglang sinabi ni Sabbin Lee na uulitin ito, tumalikod at umaatake sa kanya tulad na parang isang cockroach. Sinabi ni Sachin kay Laura na gumawa siya ng maraming gulo sa arena at ibibigay niya ito. Agad siyang inatake ni Laura, ngunit matagumpay niyang nasuri ang pag-atake. Tinanong siya ni Laura kung iniisip niya na ang isang pag-atake ay gagawin na siyang panalo. Nagiging mas agresibo si Laura at ginagarantiyahan siya na kung ang nakaraang pag-atake ay hindi gagana sa kanyang ari-arian, siya ay magbibigay ng isang mas malakas na pag-atake sa pagkakataong ito siya ay aatake sa kanya ng buong lakas. Tinanong siya kung paano ang pag-atake ay para sa pagbabago, at sakupin ng maayos kung siya ay maaaring makaligtas sa pag-atake, ngunit si Sachin muli ay nakasurvive sa pag-atake. Habang siya ay namumulaklak sa hangin, sinunggaban siya nito, sinunggaban siya habang naglalakad patungo sa kanya, at inaatake siya. Binaril siya para makita siya. Nakakuha din ni Lee ang kamanghamanghang pagsusuri na ang isang gravity manipulative ay maaaring lumutang ng ganoon kataas sa lugar. Pinagpapalagay niya na ito ang worst na nakalaban ni Laura. Sa kanyang pag-uugali, tinanong ni Sachin si Laura kung tapos na ba siya sa kanyang palabas. Inaatake siya ni Laura, at siya rin ay umaatake bilang kapalit. Inatake nila ang isa't isa habang nasa kanyang paglutang sa hangin at umaatake sa kanya pataas. Gayunpaman, hindi kaya ni Laura, nasalakayin siya ng buong lakas dahil sa posisyon nitong paglutang sa hangin. Kailangan ni Laura ng higit na kapangyarihan para salakayin siya, at ang kanyang mga pattern ay simplified.
Iniisip niya na ganoon din ang nangyari kay Sachin at dahil nangangailangan din siya ng dagdag na enerhiya para atakihin siya kaya nagpa siyang umiwas sa mga pag-atake nito hanggat kaya niyang gawin. Habang pinakalat ni Sachin ang kanyang gravity field sa buong arena upang umiwas kay Laura. Ang pag-atake ay napagtanto ni Laura na bumibigat na ang kanyang katawan. Habang si Mr. Hayek na nagmamasid din sa labanan ng dalawang, na-realize niya na ginamit niya ang parehong kasanayan na ginamit niya laban kay Jiwon nung nag-away silang dalawa noon, iyon ay, ikinalat niya ang kanyang gravity field sa paligid ni Laura, itapon sa buong arena. Habang ginagamit ni Sachin ang kanyang mga kasanayan, conclusion niya na ito ay ang kasanayan N ginamit laban kay Ji Uso. Gayunpaman, sa oras na yun, ito ay mga gumagamit ng pag-render dahil sa kanyang kakaibang sobrang bilis para kay Laura, dahil siya ay ibang kwento, kaya ang kanyang mga kasanayan ay gagana ng mahusay. Gumagamit siya ng pang-aabuso sa mga salita para kay Laura at inaatake siya, at sinusubukan ni Laura ang kanyang makakaya na labanan ng kanyang mga pag-atake at sinusubukang makatakas mula sa kanyang pag-atake, habang pinapanood sa isa sa mga estudyante mula sa kanyang akademya ang mga conclusion na ang gayong tungkod ay makinis sa paglapat ng kanyang kasanayan sa isang sitwasyon ng labanan. Sinabi ni Laura sa kanila na siya ay haharanggan ng kanyang pag-atake. Ngunit si Sachin ay muling umatake sa kanya. Ang kanyang pag-atake ay matagumpay dahil nahuli niya ang kanyang Laura mula sa kanyang pag-atake. Siya ay nagiging masaya at tumatawa habang siya ay nagtatapos, nakuha niya ito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sarkastimong tumawa siya at nagtatanong kung talaga bang nasa top 10 siya ng World's Awakened Academy. Sinabi ni Sachin kay Laura na pupulbusin niya siya, at patatahimikin niya siya. Ngunit sinabi ni Laura na ang laban ay hindi pa tapos nang hinawakan niya ang lupa at nabasag ang lahat ng lupa. Naghinayang si Sachin, na pagtanto niya na dapat ay nakatutok siya hanggang sa dulo. Inanunsyo nila ang laban bilang isang tie sa pagitan nila, at pagkatapos na may hayag ang resulta sa tournament, si Laura ay bumagsak sa lupa. Ang mga estudyante mula sa kanyang akademya ay nagtataka kung ano ang nangyari dahil ito ay hindi kapanipaniwala na magkaroon ng tie sa isang laban sa pagitan ni Lord Jensen at Sachin. Habang silang dalawa ay nasa stretcher, lahat sila ay naghihinuha na sila ay lampas sa antas ng isang mag-aaral ng academy. Napagtanto ng ibang mga estudyante na ang isang tulad ni Sachin ay kasing lakas ni Lord Jensen, kahit hindi sila makapaniwala at nagtataka kung isa siya sa The Four na taga South Korea. Ibig sabihin, nasa ganoong level din ang iba. Napagtanto ni Arthur na si Sachin ay katumbas ng iba top 10 sa academy. Kung saan iniisip ni Jesok na si Sachin ay nag-evolve sa isang mababang antas ng boss mob, ngunit sinabi ni Sabbin na malayo pa rin siya sa pagiging low boss mob. Kasabay nito, ang pag-iisip ni Jiwoo ay naging mas makapangyarihan na si Sachin kaysa dati. Ang instruktor ay masayang tumawag sa susunod na pares ng mga mag-aaral at sinabi sa kanila na ito ay isang sakuna kung hindi niya i-isolate ang espasyo. Humakbang si Won patungo sa arena kung saan ang kanyang opponent ay si Jin na pumapasok sa arena, habang sila ay nakatayo sa harap ng isa't isa. Kinumpirma ng isa sa mga estudyante mula sa iba na ang pangalan ng batang iyon ay Won. Sinabi niya mula sa kanyang narinig na hindi sila kasama sa The Four, katulad ni Jiuseo, na nakatalo kina Duke at Arthur. At si Won din ay sinusuri bilang pinakamahina sa mga ito. Sa pangalawang beep, habang si Jane ay nakatingin kay Won, iniisip niya kung bakit siya lumabas sa lahat, gayong umaasa siya na labanan ng isa mula sa The Four. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na hindi mahalaga kung kanino siya makakalaban, dahil dudurugin niya ito, at iyon ang magtatapos sa kwento sa ikatlong beep. Habang ang beep ay narinig, agarang pag-atake sa kanya ni Won, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi maaaring makapinsala kay Jin. Dahil narinig na niya na si Won ay umaatake ng hindi inaasahang pagkatapos ng simula ng laban. Humakbang si Jane patungo kay Won at sinabing narinig niya kung paano niya sinimulan umatake sa sandaling magsimula ang labanan nang harapin niya ang isa sa kanila. Kaya medyo nag-iingat siya sa simula at iniligtas ang sarili mula sa pag-atake nito. Si Jane ay isang rookie na sponsor ng organisasyong Omega. Sinasabi ni Gang Shak sa kanila na si Jin ay kilala sa kanyang detalyadong kontrol sa kanyang kapangyarihan ng apoy. Inaatake ni Jin si Won at sinabi ni Sabbin na napakahusay ni Won sa pagkontrol sa kanyang kapangyarihan. Habang inaatake ni Jin si Won, na binago naman ni Jane ang kanyang pag-atake nang makuha ni Jane ay binago ni Won ang takbo ng kanyang pag-atake para mabawasan ang pinsala nito, naging aggressive siya at iniisip kung dapat ba itong maging kumpiyansa tungkol sa manipulasyon ng kanyang kapangyarihan.
Inatake ni Woon si Jane at sa kanya at siya rin. Bilang kapalit ay nagbabago ang direksyon ng kanyang pag-atake. Iniisip ni Gangshak na nagpapakita siya dahil na-offset niya ang kanyang pag-atake na katulad sa pamamagitan ng alternatibong kurso. Sa kabaligtaran, nararamdaman din ng mga mag-aaral mula sa opportunity team na si Jiwoo ay dapat maging espesyal sa biglaang pag-atake at manipulasyon ng kapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya tugma kay Jin dahil si Jin ang may pinakamahuhusay na diskarte sa controller sa kanilang akademya. Sinabi ni Jin kay Woon na hindi niya inaasahan na makatagpo siya ng sinuman na tulad ni Woon sa kanyang buhay, dahil nahaharap lamang siya sa mga bastos na sumusubok na lampasan siya ng kanilang pisikal na stress. Hanggang ngayon, tinipo ni Jin ang kanyang lahat ng kapangyarihan at sinabi kay Woon na maglabasan na sila ng lahat ng tinatago para magkaroon sila ng head-to-head showdown sa power control. Inaatake siya sa paghahagis ng lahat ng apoy nito patungo sa kanya. Hindi hinayaan ni Woon ang kanyang pag-atake para siya ay masaktan. Ang mga estudyante, habang nanunood, ay nagtataka kung pareho nilang kinakansela ang isa pang pag-atake sa gitna gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Napagpasyahan niya na si Woon ay dapat ding magkaroon ng mahusay na reflexin at top-notch ng pagmaniobra ng skills habang ginagawa niya ang isang bagay na kakaiba kay Jane. Minumungkahi rin ni Jin na isang control battle habang pareho silang umaatake sa isa't isa. Isang boomer sound ang naganap mula sa kanilang pag-atake habang sila ay patuloy sa isa't isa. Ang isa sa mga mag-aaral ay nagtataka sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga pag-atake kung siya ba ito, o kung ang laki ng mga pag-atake ay palaki ng palaki. Iniipon ni Woon ang lahat ng kanyang kapangyarihan, habang si Jin ay abala rin sa pag-atake sa kanya. Ang densidad ng kanilang mga pag-atake ay tumataas sa panahon. Napagtanto ni Sabbin ang katotohanan, na si Woon ay hindi pa nangunguna, kung saan habang dahan-daang napaatras siya ni Jin, biglang ipinakita ni Jin ang lahat ng kanyang kapangyarihan para atakihin si Woon. Ngunit binabago ni Woon ang direksyon ng atake niya. Nang makita ito ni Miss Lee, nakita na niya nawawala lamang sa manipulasyon ang kapangyarihan ni Jin na hindi man lang nagmula sa apat. Ang ibang estudyanteng nakatayo sa tabi niya ay nagtataka kung saan nanggaling si Woon. Iniisip ni Jin na kapag nawalan siya ng kapangyarihan, magagalit siya. Dahil sa galit, sinubukan niyang tipunin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at salakayin si Woon gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Nang siya ay huminto sa pag-atake, nakita niya si Woon na nagkaroon ng pinsala. Ngunit inatake din siya. Agad siyang tumalon upang maipagtanggol niya ang sarili mula sa kanyang pag-atake. Inaabuso niya si Woon. Biglang sigaw sa kanya si Sabbin. Una ay hiniling niya sa kanya na makipagkumpetensya sa kontrol ng kapangyarihan, at pagkatapos ay nagpatuloy pa din sa pagsigaw si Sabbin. Dahil muntik na siyang masipa sa kanya, sinabi ni Sabbin na dapat ay kay Sachin siya ipinareha dahil parehas silang malademonyo. Hiniling niya sa vice principal na ipahayag ang pagkatalo ni Jin dahil sa kanyang pandaraya. Nagsimula na ring magtsismisan ng mga estudyante sa Jin's Academy. At habang naririnig nila na malinaw na sinabi ni Jin yun at nagtataka kung ito ba ang pagkatalo niya kung saan ang ibang mga mag-aaral ay sinabi niya na sa biglaan, inabuso ni Jesok si Jane, habang binago niya ang kanyang saloobin pagkatapos magyabang tungkol sa labanan sa sobrang kontrol, nagmungkahi si Sabbin kay Woon na bumaba na lang, dahil isa lang itong pag-aaksaya ng oras, at ang pakikipaglaban sa isang talunan tulad ni Jin at walang kwenta. Iniisip din ni Jesok na walang kaluwalhatian at pakikipag-sparring laban sa isang talunan tulad niya. Hiniling ni Jin na tumahimik sila dahil ang laban ay supposed to be isang sparring match, hindi isang labanan sa control. Tinawag siya ni Seven na isang talunan at sinabi sa kanya na iyon ang kanyang mga salita mula sa simula ng laro. Tinanong siya ni Jin kung sino siya para magpas siya kung saan siya lalakad. Habang si Woon ay humakbang palabas ng battleground, habang ang mukha niya ay duguan, pati na din ang katawan niya, tumatagaltak ang kanyang dugo mula sa kanyang mga balikat. Tinanong ni Jiwoo si Woon kung siya ay okay, kung saan sinabihan siya ay nasaktan. Kung saan sumang-ayon din si Jesok na talagang masakit pag nasugatan. Matapos talakayin ang bagay sa mga propesor, inanunsyo ng vice principal na sila ang magpapasya sa mga laban na lalabas. Lumabas din si Jin. Sinabi ni Gangshak na susunod na lalabanan niya sila. Ang mga mag-aaral mula sa Worlds o Icon Academy ay bumulong dahil hindi nila maintindihan kung paano ang kanilang nangungunang top 10 ay nahirapan sa lawak na iyon. Isa sa mga ito ay nasorpresa dahil sila ay isang grupo ng mga kalyadong elite mula sa buong mundo at ang mga kalaban ay isang grupo lamang mula sa isang bansa.
Habang si Gangshak ang sunod na lalaban dahil nabalitaan ng dalaga na siya ang pinakamalakas sa kanilang apat. Dumating si Gangster sa battleground, pumalakpak ang vice principal. Nagpasalamat si Jesok dahil ang kanilang commentator ay nasa harap ng entablado. Sinabi ni Sabbin na feel sorry siya sa kanyang pakikinig sa lahat ng komento niya, para sa lahat ng mga laban, at finally ngayon ay siya na ang nahaharap para lumaban. Kasabay nito, iniisip ni Gangshak na pagbabayadan niya ang kanyang pagsusumikap. Nakita ni Gangshak ang kanyang sparring partner, si Pickering, na nagsasabi sa kanya na siya ang kanyang sparring partner at ibabalik ang pabor ng kanyang mga kapatid, bilang kapatid ng isang lay Pickering. Nakaupo sa audiensiya kung saan tinalo ni Gangshak, naalala niya ang oras noong siya ay natalo. Binayaran ng kanyang kapatid ang payo sa kanyang balikat na panatilihing nakataas ang kanyang ulo dahil alam niya ang kanyang kakayahan. At sinabi sa kanya na maaaring hindi siya ang pinakamahusay, ngunit siya ay isang madaling katunggali. At pinili siya ni Gangshak na makamatch gaano man siya kalakas. Habang magkaharap sila, nakapikit, ang mga mag-aaral sa audiensiya ay nagtataka kung pareho silang nakatitig bago ang tunay na katayuan. Habang nakatayo sila sa isa't isa, sinabi ni Lei na walang sinuman sa kanila ang tipong magsusukat sa mga dulo ng kanilang kalaban bago ang laban at tinanong siya kung tama ba ang sinasabi niya. Sa mismong tunog ng unang beep, pareho silang nagsimulang mag-ipon ng kanilang kapangyarihan para umatake sa isa't isa. At pagkatapos ng pangalawang beep, nag-atake sila sa isa't isa na parabang inatake sila ng suntok sa isa't isa. Habang hawak nila ang kanilang mga kamay sa isa't isa, ang lahat ng iba pang mga estudyante mula sa akademya ay may posibilidad na iligtas ang kanilang mga mukha mula sa pagkawasak ng kanilang pag-atake. Pareho silang nagsanib ng kamao at nagtulak ng malaki sa kanilang buong lakas. Huminto sila saglit at muling piyangsama ang kanilang mga kamay para sa pag-atake. Si Jesok, pagkatapos makita ang kanilang estilo ng pakikipaglaban, nagtataka kung anong mangyayari dito. Pinaghiwalay nila ang kanilang mga kamay, at pagkatapos ng ilang sandali, muling sumali at itulak ang kanilang mga kamay ng buong lakas. Ang mga manonood ay tumawa at napagpasyahan na ito ay isang karangalan na labanan ng tao na nangyayari sa kanilang harapan. Dahil dapat nilang iwanan ang mga magarbong bagay sa likod at tumuon sa lahat ng kamao. Nagtataka sila kung sinusubukan nilang mag-crush muna ang isa't isa o ano. Habang si Glance ay nakasubaysay sa kanilang match. Conclusions niya na pareho silang impressive, ang bawat kakayahan ay lumulutang habang patuloy sila sa pag-atake na may kasamang pagsabog. At sa pagkakataong ito si Lei Pickering ay napaatras sa atake ni Gangshak. Lahat ng mga estudyanteng nanunood sa laban ay na-curious at nagtataka kung ano ang nangyayari o kung si Gangshak ay tumulak kay Lei Pickering. Ang kanyang kamao ay may malaking gallows, nakita yun ni Gangshak. At tinanong kung babangon siya para muling umatake. Muli siyang nag-ipon ng kanyang power at sinabi kay Gangshak na kailangan na nilang tapusin ang laban ngayon. Pareho silang nakipag-fight muli at nag-atake sa isa't isa gamit ang kanilang mga kamay sa huling pagkakataon. Dahil pareho silang nilalagay ang lahat ng kanilang mga kapangyarihan sa bawat attack. Inatake ni Gangshak si Lei Pickering ng buong lakas at sa isang malakas na kidlat sa buong arena, nalaman ng bawat isa na ang isang braso ni Lei ay napinsala, habang ang dugo ay umaagos mula sa kanyang braso. At siya ay nakatayo doon hawak ang kanyang nasugatang braso, at may mga bitak sa buong sahig. Tinanggap ni Lei ang kanyang pagkatalo at ibinalita na natalo siya kay Gangshak. Ang mga propesor ng mundo ng Awakens Academia ay nandun din na nanunood ng laban. Isa sa mga propesor, hindi makapaniwala ang mga propesor sa kanyang nakikita sa kanyang harapan. Lahat ng tao mula sa South Korea ay impressed kay Gangshak at ang kanyang mga kasama ay nagsimulang pumalakpak para sa kanya. Habang si Sabbin ay pinahahalagahan siya sa pagsasabi na siya ay isang good boy at ginawa ang maganda. Sinabi ni Jiwoo kay Gangshak na siya ay super-duper strong, habang si Jesok ay nagsasabi sa kanya na dapat ay naramdaman niyang napakagaan sa lahat ng oras habang nagkokomento sa mga nakaraang laban, kung saan sinasabi ni Sabbin sa kanila na ang kanilang mga commentator sa eksena ay lubos na nasisiyahan sa kanyang panalo. Habang ang buong mundo ay gumising sa mga propesor sa akademya ay nagtitipon sa paligid ng punong gerong si Garrett, dahil sila ay natalo sa battleground na ito, sabi ng isa na ito ay higit sa kung ano ang magagawa ng sinuman sa kanila. Ang vice principal ng akademya ay nagsasabi sa kanila na siya ay nagpapasya pa rin kung sila ay dapat magpatuloy sa laban, dahil lamang sa pagkatalo ang kanilang nakukuha mula sa nangungunang top. Ang World's Icon Academy ay nawawala ng reputasyon sa kabuuan.
Habang si Mr. Hayek ay sobrang natutuwa. Ang mga top 10 mula sa World Awakens Academy ay nagpapahayag na hindi nila naisip na sila ay maka-corner ng ganito. Ngayon si Miss Lee na ang susunod. Sinabi ni Sabine na ang kanilang gravity-bound na kilalang killer at commentator ay nagawa na ang lahat ng kanilang bahagi, kaya dumating na ang oras para pumunta ang lead at pumasok sa entablado. Ang mga estudyante mula sa mundo ay nagising sa akademya, nakaupo sa audiensya kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng kanilang nangungunang top 10 ay matalo laban sa mga mag-aaral mula sa South Korea. Sinabi ng isang estudyante sa isa pa, na hindi ito mangyayari dahil ito ay si Miss Lee laban kay Sabine, ang magtatapat sa pagkakataong ito. Samantalang nabalitaan na rin nila na si Sabine Lee ay malakas din. Gayunpaman, ang isa sa mga mag-aaral ay nagpaalala sa iba pa, na siya rin ang taong tinalo ni Duke Grain. Matapos tingnan ng lahat ng mga laban kasama ni Arthur na ang mga mag-aaral mula sa South Korea ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Ang Vice Principal ng World's Icon Academy ay ipinaalam sa lahat na hindi niya akalain na magiging ganito ang mga bagay, ngunit ang sitwasyon ay nagiging interesado sa isang mabilis na beep. Sinabi Sabine kay Miss Lee na sa hula niya na si Lee at Duke ay nasa parehong antas. Since pareho silang top 10 biglang sa pangalawang beep, sinagot ni Lee kung bakit hindi niya alamin sa sarili niya. Sinabi sa kanya ni Sabine na gusto lang niyang malaman. Inatake siya ni Sabine, ngunit hindi matagumpay, nabigo siya, at sinabi sa kanya ni Miss Lee na ang kanyang pag-atake ay hindi sapat upang makalusot sa kanyang kalasag. Si Jesok, habang nanunood sa laban, ay nagsabi na nakalimutan na ni Sabine ang kanyang role. Sinabi sa kanila ni Gangshak na si Miss Lee ay kilala sa kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan sa pagdepensa. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan ni Glance ay pagbuo ng defensive shield upang mapalawak ang kanyang pisikal na tibay. Ngunit si Miss Lee sa kabaligtaran ay maaaring lumikha ng isang solidong partikular na barrier. Kung gusto niya, kaya niyang protektahan ng iba, bukod sa sarili niya. Si Jiwoo, pagkatapos makinig kay Gangshak, dahil marami siyang alam tungkol sa mga Awakens, isang komento niya ay parang tulad ng encyclopedia ng mga O-Icon ones. Habang si Sabine ay nalaman na ang lakas ni Miss Lee ay nasa depensa. Sinabi ni Sabine na sisirain niya yun para sa kanya, at inaatake niya si Miss Lee. Ngunit muli, si Miss Lee ay nag-shield sa kanyang sarili at sinabi sa kanya ni Sabine na makikita niya kung paano nila ipagtanggol ang kanyang sarili. Muli niya itong hinaranggan ng atake. Napakahusay na napagtanto ni Sabine na siya ay mahusay sa mga pag-block ng atake, at sinabi sa kanya na sa kasong ito ay dapat niyang iangat ang laro. Bigla ang naglagay ng liwanag si Miss Lee sa paligid ni Sabine. At nakukuha niya ang bitag sa kalasag na yon, sinabi ni Lee, na hindi lang siya magaling sa blocking, at hindi lang ang blocking ang nagpasok sa kanya sa nangungunang top 10. Ngumisi si Sabine at sinabing kaya niyang mabilis na makalabas sa pamamagitan ng kalasag. Dahil madali niyang punitin ang bagay sa pamamagitan ng bagay na yon. Sinubukan niyang putulin ang kalasag na yon, ngunit hindi niya magawa. Nang makita ni Gangshak, nalaman niyang naglagay si Miss Lee ng isang kalasag sa paligid ni Sabine sa oras na yon at na ang mga bagay ay nakagapos sa lahat ng kanyang pag-atake. Ang mga mag-aaral mula sa World Awakens Academy ay natutuwa na makita ito dahil iniisip nila na si Sabine ay parang isang daga na nakakakulong sa bitag. At tinanong ni Sabine si Miss Lee kung itinuturing niya siyang lingguhan at sinabi sa kanya na ang kalasag na ito ay dapat na mas madaling masira kaysa sa yung nakapaligid sa kanya. Habang sinusubukang basagin ni Sabine ang kalasag, napansin niyang itong lumiit. Sinabi sa amin ni Gangshak na dahil ang espasyo sa loob ng kalasag ay lumiit at siya ay masyadong malapit sa ibabaw ng kalasag, siya ay alanganin sa kanyang kapangyarihan kung gagamit niya ang puwersa para makawala rito. Ngumisi si Jesok at pinagpapalagay na si Sabine ay hindi ang uri na bigatin kayang harapin ang consequences. Habang sinusubukang i-crack ni Sabine ang kalasag gamit ang kanyang kapangyarihan. Kung saan ang payo ni Miss Lee ay huwag kumilos ng tanga. Dahil kahit ang kanyang kapangyarihan ay maaaring makapinsala sa kanyang napakalaking pagkulong kapag siya ay malapit sa barrier. Habang sinusubukan ni Sabine ang paulit-ulit na makatakas sa shield, nagtataka sina Mr. Hayek at Mr. Suman kung bakit nagiging walang ingat si Sabine. Ipinaalam ng bise-punong guro, ang mga propesor at ang punong guro na nararamdaman niyang naantala ang palabas sa kasukdulan nito. Ngunit dumating na ang oras at kailangan na nilang iwanan ito. Nagising ang punong guro ng mundo, tinanong siya ng akademya kung ano ang sinusubukan niyang sabihin.
Biglang ginamit ng bise-punong guro ang kanyang kapangyarihan at nakuha silang lahat sa isang kalasag. Nagtanong ang principal tungkol sa kung ano ito. Sa kabaligtaran, ang laban ay nasa pagitan pa rin ng Lee at Sabbin. Ginagawa ni Sabbin ang lahat ng kanyang makakaya para makawala sa shield. Napatingin ang lahat sa paligid dahil sa hindi inaasahang kaganapan. Nagtaka ang lahat ng manonood sa biglang paglabas ng iba pang tao, sa pagtatakang saan ang galing ang mga yon.